Magandang araw po, this is Francis. Welcome to my vlog. This time, we will be talking about something that must be very important to you as well. Just last week, nakuha ko na po yung vlog. Nakuha ko na po yung passport. Sigurado, mahalaga at interesado kayo. Gusto mong mag-abroad. Gusto mong magtrabaho abroad. Gusto mong pumunta ng Singapore. Gusto mong magpasyal-pasyal. Gusto mong matry yung tricycle. Of course, alam naman natin ang kailangan. Para sa akin, for the first time after 25 years, nakuha ko na rin. Please subscribe to my channel. Click the bell button para naman ma-update kayo sa mga susunod ko pang i-upload na videos. Panoorin nyo naman yung video ko para dumami naman yung watch time mo mga friends. Kuha na ako ng online appointment ko. Tapos dapat 15 to 30 minutes bago yung oras ay dapat nandito ka na. Pagkapasok ko po sa DFA, may apat na bahagi po dyan. Yung processing, yung cashier, yung encoding, tapos yung release po dyan yung accomplished application form, PDF file na nakuha ko online. Tapos yung ID ko, yung e-receipt, tapos yung PSA birth certificate. So para hindi na kayo bumalik, kahit na nangyari sa akin, all you have to do is make sure that you are bringing with you a PSA birth certificate. At na-approve na nga po yung mga papeles na pinasa ko sa processing. Hindi na ako dumaan sa cashier kasi nagbayad na ako sa 7-Eleven sa labas. Diretso na po sa step 3 encoding. Tapos dito po nagpa-picture, nag-fingerprint, pumirma. Personal po tayong pupunta dapat sa step na to. My friends, pagkatapos nito ay bibigyan kayo ng claim slip, another schedule kung kailan makukuha o marirelease yung passport na pinaka-inaasam nyo. At nakuha ko na po yung passport ko.